Sa gitna ng magulong bagsakan sa Navotas Fishport Complex, ang amoy lansa ng dagat ay nahahaluan ng isang kakaibang alingasaw ng karne. Gabi-gabi, mga opisyal at mayayamang tao ang palihim na dumarating upang bumili ng tinatawag nilang ipambihirang karne. Ngunit nang imbestigahan ito ng isang batang mamamahayag, natuklasan niya ang isang lihim na mas madilim pa kaysa sa iligal na kalakalan. Dahil ang karne pala ay hindi nanggagaling sa hayop. Kung gayon, sino o ano nga ba ang kinakain nila sa loob ng mahabang panahon? Ang hangin sa Navotas ay palaging maalat. Bawat ihip nito ay nagdadala ng halimuyak ng karagatan na may kahalong lansa ng isda, krudo mula sa mga barko, at sigawan ng mga maglalako na nag-aagawan ng mamimili. Sa umaga, ang bagsakan ng isda ay mistulang sentro ng buhay. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Ang halakhakan ng mga tindero ay unti-unting napapalitan ng maingat na mga yabag at pabulong na usapan. Doon nakatayo si Jojo Reyes, pinagmamasdan ang isang makipot na eskinita na basa sa tumagas na tubig mula sa mga banyera ng isda. Ang ilaw na neon sa itaas ng kanyang ulo ay kumukurap-kurap na parang nag-aagaw buhay. Hawak niya ang isang maliit na kamera sa loob ng kanyang jacket, at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang pinaghalong pag-usisa at kaba. 3 gabi na siyang pumupunta sa pamilihang ito. 3 gabi na walang resulta. Ang lahat na nakikita niya ay karaniwang gawain lamang. Mga taong nagtitimbang ng isda, nagbabalot ng hipon, naghihiwa ng pusit, at tumatawad sa presyo. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa isang sulok ng palengke, isang lumang pwesto na nananatiling bukas kahit hating gabi na, binabantayan ng isang lalaking nasa edad 50, may blangkong mukha at walang emosyong mga mata. Si Mang Cardo. Walang sinuman ang nangangahas na lumapit sa pwestong iyon paglampas ng 10:00 ng gabi. Isinasara na ng ibang mga tindero ang kanilang paninda, samantalang ang pwesto ni Mang Cardo ay nagsisimula pa lamang dagsain ng mga taong maayos ang pananamit. May naka-Amerikana, may nakasuot ng face mask, at mayroon ding nagtatakip ng mukha gamit ang itim na sombrero. Ang kanilang mga sasakyan ay humihinto hindi kalayuan sa palengke. Pinapatay ang mga ilaw at mabilis silang pumapasok na parang may itinatago. Itinala ni Jojo ang lahat ng iyon sa kanyang maliit na kwaderno. Isa siyang batang mamamahayag mula sa magasing I-Balitang Maynila. 2 taon pa lamang sa trabaho, ngunit ang kanyang sigasig ay kayang lampasan ang anumang takot. Nang makarinig siya ng balita tungkol sa isang misteryosong pwesto sa bagsakan ng isda na nagbebenta ng karne sa napakamahal na halaga, agad na nag-alab ang kanyang kuryosidad. Ang kanyang source ay isang matandang mangingisda na nanginginig at namumutla habang nagkukwento. May mga bumibili raw ng karne doon para sa isang partikular na ritual, at ang mga mamimili ay hindi mga ordinaryong tao. Nang gabing iyon, nagpasya si Jojo na maghintay ng mas matagal kaysa karaniwan. Sumingit siya sa pagitan ng mga nakatambak na kahon ng isda, binuksan ang voice recorder sa kanyang bulsa. Nagsimulang umambon na nagdulot ng tunog sa yero ng bubong na parang maliliit na tambol na pinapatugtog ng panahon. Mula sa malayo, nakita niya si Mang Cardo na isinasara ang kalahati ng kortina ng kanyang pwesto, saka may inilabas mula sa loob ng isang asul na cooler. Inilahad ni Jojo ang kanyang katawan. Dahil sa madilim na ilaw, malabo ang kanyang paningin, ngunit nasulyapan niya ang isang kulay pulang napakatingkad para sa karne ng isda. Kakaiba rin ang hugis nito, mas malaki, mas buo, at may kakaibang tekstura na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Anong klaseng karne yan? Pabulong na tanong ni Jojo sa sarili. Akmang kukuhanan niya ito ng litrato, ngunit ang tunog ng mga yabag na papalapit ay nagpilit sa kanya na magmadaling magtago sa likod ng isang basyong drum. 2 lalaking nakaitim ang lumapit sa pwesto ni Mang Cardo. Mahina ang boses ng isa, ngunit narinig pa rin ni Jojo ang isang bahagi ng pangungusap. Handa na ba ang order para ngayong gabi? Hindi sumagot si Cardo. Tumango lang ito ng marahan at maingat na binuhat ang cooler na para bang may napakahalagang laman ito. Inabutan ng mga lalaki ng isang makapal na sobre si Cardo at umalis agad ng walang gaanong salita. Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. May isang bagay na talagang mali sa pamilihang ito. Ang karne na maingat na nakabalot sa loob ng kahon ay hindi basta-bastang paninda. Pero ano? Hindi siya nangahas na hulaan. Ang alam niya lang, kung tama ang kanyang iniisip, maaari nitong yugyugin ang buong syudad.
Matapos maging tahimik muli ang paligid, naglakas loob si Jojo na lumapit sa pwesto. Nagpanggap siyang bibili ng isda para lamang makita ng mas malapitan ang lugar. Tinitigan siya ni Cardo ng isang matalim ngunit blangkong tingin. Anong isda? Ang boses ni Cardo ay malalim at mabigat na para bang nagmumula sa lalamunang sanay magtago ng mga lihim. Ah, tuna po, mang. 1 kilo lang, sagot ni Jojo, sinusubukang umiti. Kumuha si Cardo ng ilang piraso ng tuna mula sa lalagyan ng yelo. Mabilis ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatsyag kay Jojo. May isang lumang peklat sa kanyang kaliwang pisngi, parang isang mahabang hiwa na natuyo na. Hindi ka taga rito, no? Tanong ni Cardo nang walang ekspresyon. Napalunok si Jojo. Kalilipat lang po. Mahilig po kasi ako sa sariwang isda. Sabi nila, dito raw ang pinakamaganda. Hindi sumagot si Cardo. Binalot niya ang isda at iniabot ito na may malamig na tingin. Hindi nagtatagal ang pamilihang ito, iho. Kung gusto mong mamili, maaga ka dumating. Ang gabi rito ay hindi para sa mga taong mausisa. Ang mga salitang iyon ay parang isang babala. Pilit na ngumiti si Jojo, nagbayad at umalis. Ngunit sa kanyang pagtalikod, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa dulo ng mesa na pinagpuputulan ni Cardo, may isang mansa ng dugo na iba ang kulay sa dugo ng isda. Mas maitim, mas malapot, at may amoy kalawang na tumutusok sa ilong. Tinitigan ito ni Jojo saglit, pagkatapos ay mabilis na lumakad palayo. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikinang sa mga sanaw ng tubig, lumilikha ng refleksyong pula na parang kulay ng dugo sa aspalto. Huminto siya sa harap ng isang maliit na kapihan na bukas pa. Habang umu-order ng kapeng barako, nagsulat siya sa kanyang kwaderno, Navotas Fishport. Pwesto ni Cardo. Kakaibang aktibidad sa gabi. Mga mamimiling maayos ang pananamit. Karne, hindi isda, malamang hindi galing sa dagat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusulat ang huling pangungusap. Hindi niya alam kung ano talaga ang natuklasan niya ng gabing iyon, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Liana, ang kasamahan niyang mamamahayag na madalas niyang kasama sa mga mapanganib na coverage. Nasa Navotas ka pa? Ingat, Joe. May balitang narinig na ng mga nasa itaas na may binabalak tayong ilantad. Huwag kang padalos-dalos. Matagal na tinitigan ni Jojo ang screen ng telepono. Pagkatapos ay bahagya siyang umiti at nag-reply. Nagtingin-tingin lang ako, pero parang may natuklasan akong malaki, Lian. Kumidlat sa hilaga, nyugyog ang hangin ng gabi. Ang tunog ng mga alon sa daungan ay mas lumakas, na para bang may ibinubulong na babala ang karagatan. Dahan-dahang ininom ni Jojo ang kanyang kape at muling tumingin sa direksyon ng pamilihan ng isda na nagsisimula ng magdilim. Mula sa malayo, sa likod ng hamog at mga ilaw sa kalsada, nakikita pa rin niya ang anino ni Mang Cardo na nakatayo sa harap ng kanyang pwesto, nakatingin sa dagat. Ang kanyang kamay ay nakataas, na para bang may kinakausap na hindi nakikita. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang kakaibang ngiti, malamig, at sa hindi malamang dahilan, nagpanginig kay Jojo. Nang gabing iyon, hindi niya alam na ang kanyang maliit na hakbang sa Navotas Fishport ay simula lamang ng isang mahabang bangungot, isang lugar kung saan ang lansa ng dagat at dugo ng tao ay maghahalo upang maging isang amoy na hinding-hindi na mawawala sa kanyang alaala. Humupa na ang ulan, ngunit ang lamig na dala ng gabi sa Navotas ay nanunuot pa rin sa buto. Nakatayo si Jojo Reyes sa harap ng maliit na bintana ng kanyang inuupahang apartment, nakatanaw sa daungan na bahagyang natatanaw mula sa malayo. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng malamig na, habang ang kanyang isipan ay umiikot sa katauhan ni Mang Cardo, ang misteryosong mag-iisda na nakilala niya kagabi. Hindi pa siya makatulog mula nang bumalik mula sa pamilihang iyon. Ang imahe ng madilim na pulang kulay sa mesa ni Mang Cardo ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang amoy kalawang at lansa na para bang nakadikit pa rin sa kanyang balat. Nagpasya si Jojo na babalik siya sa pamilihan ngayong gabi, ngunit sa pagkakataong ito, may mas maingat na plano. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang ibinebenta ni Cardo, sino ang mga mamimili at bakit ginagawa ang lahat ng palihim.
Inihanda niya ang kanyang maliit na kamera na may night lens, isang voice recorder na maaaring itago sa bulsa, at isang maliit na mikropono na konektado sa kanyang digital na relo. Alam niyang malaki ang panganib, ngunit alam din niya na ang ganitong uri ng balita ay maaaring maglantad ng malaking kabulukan sa likod ng magandang imahe ng mga opisyal ng bansa. Bandang 11:00 ng gabi, dumating si Jojo sa pamilihan. Mas tahimik ang paligid kaysa noong nakaraang gabi. Ang mga ilaw na neon ay kumukurap-kurap, ang ilan ay patay na, ang iba'y parang huling hininga. Ang tunog ng mga alon mula sa daungan ay maririnig sa malayo, kasabay ng amoy lansa ng isda at putik ng dagat. Dahan-dahan siyang naglakad, nilampasan ang mga hilera ng mga saradong pwesto, hanggang sa makarating siya sa sulok kung nasaan ang pwesto ni Mang Cardo. Nagniningning pa rin ang ilaw doon, ngunit sa pagkakataong ito, ang kurtina ay ganap na nakasara. Mula sa siwang sa ibaba, nakita ni Jojo ang anino ng mga paa ng ilang tao at ang kislap ng ilaw ng flashlight. Yumuko siya, idinikit ang kanyang tainga sa dingding na yari sa kahoy ng pwesto. Ang mga boses ay mahina ngunit malinaw. Kailangang handa na ang gamit bago mag-alas 12. Handa na, pero medyo mahirap ngayon. Kaninang tanghali lang dumating ang karne. Diretso mula sa gusali ng departamento ang mamimili. Alam mo na ang ibig sabihin niyan, di ba? Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. Ang salitang idepartamento ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya nangahas na gumalaw kahit kaunti. Papalapit ang tunog ng mga yabag at nagmadali siyang magtago sa likod ng mga nakatambak na kahon ng isda. Mula sa isang maliit na siwang, nakita niya ang isang taong lumabas mula sa pwesto. Isang lalaking naka-Amerikana na may takip na maskara sa mukha, may dalang pilak na maleta na direktang iniabot ni Cardo. Lumingon-lingon muna ang lalaki bago mabilis na naglakad patungo sa isang itim na kotse na naghihintay sa dulo ng eskinita. Saglit na umilaw ang sasakyan bago nawala patungo sa direksyon ng daungan. Itinala ni Jojo ang oras at mga katangian ng sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa pananabik. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong transaksyon. Napagtanto niya na nasaksihan niya ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng bentahan ng karne. Naghintay siya hanggang sa maging tahimik ang paligid, saka lumapit sa pwesto. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa isang mabigat na boses. Hindi ka mamimili, di ba? Mabilis na lumingon si Jojo. Sa likod niya ay nakatayo si Mang Cardo na may malamig na tingin na tumutusok na parang kutsilyo. Ang dilaw na ilaw ng palengke ay tumatama sa kanyang mukha, na nagpapamukhang maliit na baga sa gitna ng dilim ang kanyang mga mata. Ah, dadaan lang po, Mang, kinakabahang sabi ni Jojo. Naghahanap po ng kape pero sarado na yung karenderya. Matagal siyang tinitigan ni Cardo nang hindi nagsasalita. Pagkatapos, sa mababang tono, sinabi niya, mamamahayag ka? Ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Jojo. Bakit niyo po nasabi? Hindi sumagot si Cardo. Lumapit ito. Ang amoy ng isda, dugo, at alat ng dagat ay nakadikit sa kanyang damit. May isinulat ka noong gabing iyon. Nakita kita mula sa malayo. Iba ang mga daliri ng taong sanay mag-type. Sinubukan ni Jojo na manatiling kalmado. Mahilig lang po akong magsulat, Mang. Hindi po ako periodista. Ngunit bahagya lamang umiti si Cardo. Isang ngiti na hindi nagdudulot ng init. Isang ngiti na tila mas maraming alam kaysa sa nararapat. Kung gayon, huwag kang magsulat tungkol sa pamilihang ito. Hindi lahat na nakikita mo ay kailangang isulat, iho. May mga bagay na mas mabuting itago sa katahimikan. Napalunok si Jovo. Pero kung iligal po ang ginagawa ninyo, hindi po ako maaaring manahimik. Biglang nagbago ang mukha ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Jojo na maihalong galit at lungkot. Sa tingin mo ba maihalaga pa ang batas sa lugar na ito? Mahina ngunit mariin niyang sabi. Kung alam mo lang ang tunay na nangyayari, baka manahimik ka rin. O baka sumali ka pa. Bago pa man makapagtanong si Jojo, muling binuksan ni Cardo ang kortina ng kanyang pwesto at pumasok sa loob. Gusto sanang sumunod ni Jojo, ngunit tila napako ang kanyang mga paa. Mayroong isang bagay sa boses ni Cardo na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Isang halo ng babala at banta. Nagpasya siyang dahan-dahang umatras.
Ngunit sa kanyang pagtalikod, huminto ang kanyang mga hakbang. Sa likod ng isang bakanting pwesto, nakita niya ang isang maliit na bakal na pinto na halos natatakpan ng mga tabla. Sa pinto, may isang kupas na sulat na nagsasabing, para sa panggabing delivery lamang. Nilamon siya ng kanyang kuryusidad. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto at mula sa loob ay narinig niya ang tunog ng mga gulong ng trolley, bakal, at ang tunog ng isang bagay na kinakaladkad. Mayroon ding patuloy na ugong ng isang cooling machine. Sinubukan ni Jojo na buksan ang pinto ngunit nakalock ito. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang maliit na kamera sa siwang ng tabla upang makakuha ng kahit kaunting kuha mula sa loob. Sa pamamagitan ng maliit na screen, nakita niya ang isang makipot na silid na may malamig na puting ilaw. Mayroong ilang malalaking cooler doon at isang lalaking nakauniporme na nagtutulak ng trolley na may lamang itim na plastic bag. Mahaba ang bag na iyon at sa dulo nito ay may anyong kamukha ng kamay ng tao. Pinigil ni Jovo ang kanyang hininga. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kamera sa kanyang kamay ay halos mabitawan sa sobrang panginginig. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na halos kumawala. Ngunit bago pa man siya makatakbo, bahagyang bumukas ang bakal na pinto. May isang taong lumabas mula sa loob na may dalang walang laman na trolley. Mabilis na umatras si Jovo at nagtago sa likod ng isang poste. Nilampasan siya ng lalaki nang hindi siya napansin, saka muling nilock ang pinto mula sa labas. Sinamantala ni Jovo ang pagkakataon. Kinunan niya ng litrato ang kandado at ang sulat sa pinto, saka tumakbo papalayo sa pamilihan ng hindi lumilingon. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Pagdating sa pangunahing kalsada, agad niyang tinawagan si Liana. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Lian, nakita ko na mismo. Ang karne. Hindi ito galing sa hayop. Nagbebenta sila ng laman ng tao. Nakita ko mismo ang kamay. Sa kabilang linya, matagal na natahimik si Liana bago mahinang sumagot. Sigurado ka, Joe. Pwedeng ikasira natin to kapag nagkamali tayo ng hakbang. Sigurado ako. May video ako. Sige, mabilis na sagot ni Liana. Magkita tayo bukas sa opisina. Huwag mong isave ang file sa laptop mo. Ilagay mo sa flash drive. At Jojo, huwag ka nang bumalik sa pamilihang iyan ngayong gabi. Ano man ang mangyari, huwag. Ngunit alam ni Jojo na hindi siya titigil. May isang bagay sa likod ng pwesto ni Cardo na hindi pa nalalantad. At sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa takot, ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa direksyon ng maulap na daungan at mahinang sinabi sa kanyang sarili, kung ang katotohanan ay nasa loob ng kadiliman, papasukin ko iyan anuman ang panganib. Ngunit hindi pa alam ni Jojo na mula ng gabing iyon, may dalawang pares ng mata na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, at hindi nila hahayaang sirain ng isang batang mamamahayag ang madugong negosyo na iningatan nila sa loob ng maraming taon. Ang umaga sa Maynila ay palaging dumarating na may kasamang ingay. Ang mga busina ng truck, sigawan ng mga nagtitinda ng gulay, at ang tunog ng mga motorsiklong nag-uunahan sa makipot na kalsada ay nagpapabigat sa hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Jojo Reyes ay tahimik na nakaupo sa kanyang mesa sa opisina ng Balitang Maynila, nakatitig sa screen ng laptop na may mga matang namumula dahil sa halos hindi pagtulog. Sa harap niya ay nakahanay ang mga file ng video mula sa Navotas Fishport. Ang video na kinuha niya mula sa siwang ng bakal na pinto kagabi ay naging isang ebidensya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa record, malinaw na makikita ang itim na plastic bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan na kinaladkad papasok sa isang cooling room. Walang duda, ang karne na ibinebenta ni Mang Cardo ay hindi mula sa hayop dagat. Ipinikit ni Jojo ang kanyang mga mata saglit, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isipan. Alam niyang ang susunod na hakbang ang magdedetermina ng lahat. Kung magkamali siya, hindi lang trabaho niya ang mawawala, kundi marahil pati na rin ang kanyang buhay. Narinig ang mga yabag na papalapit. Si Liana, ang kanyang kasamahan, may dalang-dalawang baso ng kape at seryosong mukha. Inilapag niya ang isa sa harap ni Jojo. Mukha kang galing sa impyerno, mahina niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Jojo. Baka nga. Umupo si Liana sa tabi niya at isinaksak ang flash drive na dala ni Jojo.
Nang i-play ang video, agad na nagbago ang kanyang mukha. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang hininga nang makita ang kamay ng tao na nakalawit sa dulo ng plastic bag. Diyos ko, Jojo, totoo. Sana nga hindi, mahinang sagot ni Jovo. Pero tingnan mo ang marka sa kahon. May maliit na logo sa gisag ng isang departamento. Pinaningkita ni Liana ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Pinalaki ni Jojo ang imahe. Sa sulok ng cooler, makikita ang isang bilog na sticker na kulay pula at ginto. May nakasulat na acronym ng isang departamentong kilala sa mga kaso ng korupsyon. Huminga ng malalim si Liana. Kung totoo to, ibig sabihin hindi lang korap ang mga opisyal na yan, mga halimaw din sila. Sumandal si Jojo sa kanyang upuan, tumingin sa kisame ng opisina. At sila ang mga regular na customer sa pwestong iyon. Narinig ko mismo kagabi, may nagsabing diretsyo mula sa gusali ng departamento ang mamimili. Natahimik sila saglit, ang tunog ng printer at mahinang usapan mula sa ibang mga mesa ay tila malayo. Tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam na nakaupo sila sa ibabaw ng isang bombang sasabog anumang oras. Hindi natin to pwedeng ilabas agad, sabi ni Liana sa wakas. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Pagkakakilanlan ng mga biktima, daloy ng pera, kung sino-sino ang sangkot. Kung hindi, papatahimikin ang balitang ito bago pa man ilathala. Tinitigan siya ni Jojo. So, tuloy tayo. Naman, matatag na sagot ni Liana. Pero kailangan nating mag-ingat simula ngayon. Huwag kang mag-isang kikilos at huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa labas ng kwartong ito. Nang hapong iyon, sinimula ni Jojo na halungkatin ang mga lumang data sa laptop ng redaksyon. Hinanap niya ang mga pangalan ng mga opisyal na nawala o biglang nag-resign sa nakalipas na ilang taon. Ang resulta ay nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Ilan sa mga pangalang nawala ay nabanggit sa malalaking kaso ng korupsyon sa parehong departamentong may logo sa cooler. Ang mas nakapagtataka, lahat sila ay nawala ng walang bakas at ang kanilang mga kaso ay isinara sa dahilang aksidente o kakulangan ng ebidensya. Ang mga balita tungkol sa kanila ay huminto sa parehong petsa, mga 2 linggo bago tuluyang maglaho ang kanilang mga kaso sa media. Walang emosyong tinitigan ni Jojo ang screen. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Ang pwesto ni Cardo ay hindi lang isang lugar ng bentahan. Bahagi ito ng isang madilim na network na nagtatago sa mga bangkay ng mga tiwaling opisyal at ginagawa pa itong paninda para sa mga taong dati nilang kasama sa trabaho. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Posible kayang binubura ng mga opisyal ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkain sa bangkay ng kanilang mga kasamahan. O isa lang itong laro ng mga psychopath na naghahanap ng kita. Hindi pa siya nakapag-isip ng malalim nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Jose Reyes. Ako nga. Tigilan mo na ang pag-iimbestiga sa pamilihang yan. Mabigat at malamig ang boses sa kabilang linya. Tigilan si Jojo. Sino to? Isipin mo na lang na ako ang taong gustong manatili kang buhay. Naputol ang tawag. Matagal na tinitigan ni Jojo ang screen ng kanyang telepono. Nagsimulang pagpawisan ang kanyang kanang kamay. Lumingon siya sa paligid ng opisina. Normal ang lahat, ngunit pakiramdam niya ipinagmamasdan siya. Dumating muli si Liana na may dalang ilang folder. May nakuha akong bagong data mula sa isang source sa pulisya, mabilis niyang sabi. 3 bangkay na walang pagkakakilanlan ang natagpuan sa baybayin ng Mariveles. Walang fingerprints, pero lahat sila ay may bakas ng operasyon sa dibdib. Na parang kinuha ang kanilang mga organo. Nanlaki ang mga mata ni Jovo. Sa tingin mo may koneksyon yan sa pwesto ni Cardo? Hindi ko alam, sagot ni Liana, pero malapit ang lokasyon sa ruta ng mga barko mula Navotas. Kung nag-impact si Cardo ng gamit doon, posibleng ang ilang biktima ay itinatapon sa dagat. Tumayo si Jovo at tumingin sa bintana. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mga gusali ng daungan. Ang kulay kahel na liwanag ay naging kulay abo, na parang babala mula sa langit na ang gabi ay magdadala ng mas maraming lihim. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin at mahinang bumulong.
Itinatapon nila ang mga tao na parang mga patay na isda. Nang gabing iyon, bumalik si Jovo sa kanyang apartment. Binuksan niya ang laptop at inilipat ang lahat ng data sa isang flash drive. Habang naglilipat, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang pinto. Nanahimik siya, pinipigilan ang hininga. Dahan-dahang gumalaw ang doorknob pagkatapos ay huminto. Tahimik, tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Pagkatapos ng 1 minuto, lumayo ang mga yabag. Agad na pinatay ni Jojo ang ilaw at umupo sa sahig, nakatitig sa pinto ng kanyang kwarto na may malakas na kabog ng dibdib. Alam niyang may nagsimula ng sumunod sa kanya. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-type ng maikling mensahe kay Liana. May nagmamasid sa akin. Kung hindi ako dumating bukas, buksan mo ang flash drive sa drawer ng mesa ko. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Pinindot niya ang send, saka tinitigan ang asul na liwanag ng screen sa dilim. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jojo na nasa bingit siya ng kamatayan. Sa labas ng bintana, ang daungan ng Navotas ay malabo sa gitna ng hamog. Kumikislap ang mga ilaw ng barko sa malayo. Ngunit sa gitna ng mga kislap na iyon, nakita ni Jojo ang isang kakaibang pulang ilaw, na parang mula sa isang maliit na surveillance camera na direktang nakatutok sa kanyang kwarto. Mabilis niyang isinara ang kurtina, at sa likod ng bintanang madilim na ngayon, may isang taong tahimik na nakatayo, nakatingin sa kanyang direksyon habang mahinang bumubulong. Masyado ka nang lumayo, Jose Reyes. Ang langit sa Maynila ng madaling araw na iyon ay kulay abo, na parang isang syudad na may sakit. Ang hamog na maihalong alikabok ay dumidikit sa salamin ng bintana sa apartment ni Jojo Reyes na mahigpit pa ring nakasara. Hindi siya natulog buong gabi. Nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa flash drive na mahigpit niyang hawak. Ang tanging ebidensya na maaaring magpabagsak sa madilim na network sa Navotas Fishport. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Bandang 3:00 ng umaga, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo ng kanyang apartment building. Mabagal, mabigat at regular. Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. Kinuha niya ang isang maliit na screwdriver mula sa mesa at naghanda. Ngunit ang mga yabag ay hindi huminto sa harap ng kanyang pinto, kundi sa katabing kwarto. Narinig ang marahang pagbukas ng pinto, pagkatapos ay ang tunog ng isang taong mahinang umuungol. Pagkatapos nito'y katahimikan. Hindi naglakas loob si Jojo na lumabas. Naghintay siya hanggang sa marinig ang tawag sa panalangin ng umaga. Doon lamang siya naglakas loob na buksan ang pinto. Walang tao sa pasilyo. Ngunit sa sahig sa harap ng katabing kwarto, may isang patak ng sariwang dugo. Napanunok siya, bumalik sa kanyang kwarto, at isinilid ang flash drive at mahahalagang dokumento sa isang maliit na bag. Determinado siyang makipagkita kay Liana sa opisina sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang magpasya sa susunod na hakbang bago mahuli ang lahat. Ngunit nang dumating si Jojo sa opisina ng Balitang Maynila, kakaiba ang pakiramdam. Walang tao sa mesa ni Liana, nawawala ang kanyang laptop. Pati ang tasa ng kape na naroon pa kagabi ay naglaho na. Tinawag ni Jojo ang ibang mga kasamahan, ngunit umiling lang sila. Hindi pa namin siya nakikita mula kaninang umaga. Sabi niya kagabi, may kakausapin daw siyang source, sabi ng isang staff. Malakas ang kabog ng dibdib ni Jojo. Tinawagan niya si Liana, ngunit hindi ito matawagan, nag-iisa lang ang check sa kanyang mga mensahe. Mayroong mali. Umupo siya sa mesa ni Liana, sinusubukang mag-isip ng malinaw. Sa ilalim ng keyboard, may naramdaman ang kanyang kamay, isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat ay mabilis at malabo na para bang ginawa ng nagmamadali. Alam na nila. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Itago mo sa ligtas na lugar. Matagal na tinitigan ni Jojo ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang may natuklasang importante si Liana kagabi, isang bagay na naging dahilan para siya ay tugisin. Nang hapong iyon, nagpasya si Jojo na bumalik sa Navotas Fishport. Nagsuot siya ng lumang jacket at sombrero para magpanggap. Ang amoy lansa ay sumalubong sa kanya pagpasok sa makipot na eskinita ng pamilihan. Abala ang mga tindero sa pagsigaw, nag-aalok ng kanilang mga paninda, na para bang walang kakaiba. Ngunit nang dumaan siya sa pwesto ni Mang Cardo,
iba ang sitwasyon. Ang pwesto ay sarado ng isang plastik na kortina. Hindi tulad ng dati, walang mamimili, walang ingay. Lumapit si Jojo at marahang kumatok. Mang Cardo. Walang sumasagot. Sumilip siya sa siwang na kortina. Walang tao. Ang collar na nakita niya kahapon ay natatakpan na ng itim na tela, ngunit sa sulok ng mesa ay may mga pulang mansa na hindi patuyo. Nilabas ni Jojo ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Ngunit bigla may tumapik sa kanyang balikat. Sino ang hinahanap mo, tol? Mabilis na lumingon si Jojo. Isang malaking lalaki na may itim na maskara sa mukha ang nakatayo sa likod niya. Matatalim ang kanyang mga mata. Bibili lang sana ako ng isda, nautal na sagot ni Jojo. Umisi ang lalaki. Sarado muna ang bagsakan. Maraming namamatay bigla nitong mga nakaraang araw. Ang tono ng kanyang boses ay nagpatayo sa mga balahibo ni Jojo. Agad siyang umatras, nagkunwaring walang pakialam at mabilis na lumakad palayo. Ngunit mula sa dulo ng eskinita, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang mabibigat na yabag ay patuloy na bumubuntot hanggang sa malaking kalsada. Binilisan ni Jojo ang kanyang paglakad at tumawid sa isang maliit na eskinita. Huminto siya sa dulo, nagtago sa likod ng isang lumang tindahan. Mula sa likod ng mga tabla, nakita niya ang lalaking nakaitim na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ng eskinita na may tinging parang isang mga ngasong nawalan ng bakas. Naghintay si Jojo hanggang sa umalis ang lalaki bago niya inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya, si Captain Delphine Cruz, isang senior na investigador na madalas niyang maging source. Kap, kailangan ko ng tulong. Tungkol to sa kaso sa Navotas. Nawawala si Liana. Dahan-dahan, Joe, mabigat ang boses ni Cruz. Nasaan ka ngayon? Malapit sa daungan. Huwag kang pumunta sa opisina, huwag kang umuwi. Magkita tayo sa bodega 17, mamayang alas 5. Mag-isa ka lang. Bago pa man makapagtanong si Jojo, naputol ang tawag. Pagsapit ng hapon, dumilim ang langit. Ang bodega 17 ay nakatayo sa gilid ng isang lumang daungan. Ang gusali ay kupas at kinakalawang. Pumasok si Jojo sa gilid na pinto, gamit ang isang maliit na flashlight. Maririnig ang mahinang tunog ng mga alon mula sa malayo. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga nakatambak na kahon at lumang lambat. Kapitan Cruz, tawag niya. Tahimik. Tanging ang tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong ang maririnig. Sumulong si Jojo ng ilang hakbang. Sa sulok ng bodega, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Isang upuan na may mga nakataling lubid at mga mansa ng dugo sa sahig. Sa tabi nito ay may isang punit na tela na pamilyar sa kanya. Ang tela ay mula sa jacket ni Liana. Hindi. Impossible. May narinig siyang mga yabag mula sa likod. Lumingon si Jojo. Sa bukana ng pinto ay nakatayo si Captain Cruz. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Mag-isa kang dumating? Magaling, sabi ni Cruz, walang emosyon. Kapitan, nasaan si Liana? Anong nangyari dito? Hindi mo na dapat pinakialaman ang bagay na to, Joe. May mga bagay na mas mabuting hindi na binubuklat. Ang tono ng kanyang boses ay kakaiba, malamig, masyadong kalmado. Tinitigan siya ni Jojo nang may pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Kakampi ka nila? Hindi sumagot si Cruz. Tinitigan niya lang ito ng matalim. Mula sa likod ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang baril at itinutok ito kay Jojo. Bigay mo sa akin ang flash drive. Umatras si Jojo. Kaya pala. Kasama ka nila. Huminga ng malalim si Cruz. Masyado kang matalino para mabuhay ng matagal, Joe. Hindi kailangan ng mundong ito ng mga bayaning hindi alam kung kailan dapat manahimik. Sakto sa paghakbang ni Cruz, isang sigaw ang narinig mula sa labas. Pulis! Ibaba ang armas! Nagulat si Cruz. Dalawang lalaking nakasibilyan ang pumasok at agad siyang tinutukan ng baril. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Jojo palabas. Narinig niya ang isa o dalawang putok pagkatapos ay katahimikan. Hindi niya alam kung sino ang tinamaan,
ngunit patuloy siyang tumakbo hanggang sa dulo ng pier. Humihingal siya, ang flash drive ay mahigpit pa ring hawak. Ngunit sa kanyang isipan, iisang bagay lang ang umiikot. Nasaan si Liana? Buhay pa ba siya? Nakatayo si Jojo sa gilid ng pier, nakatingin sa maitim na dagat. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng barko ay sumasalamin sa tubig na parang mga matang sumisilip mula sa kadiliman. Alam niyang hindi pa tapos ang laro. Kung sangkot si Cruz, mas malaki ang kanyang kalaban kaysa sa inaakala niya. Hindi lang isang network sa pamilihan ng isda, kundi isang sindikatong tumagos na sa mga otoridad at matataas na opisyal ng gobyerno. At sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Jojo ay buhay pa si Liana, marahil ay itinago, marahil ay ginagamit para painin siya. Ngunit isang bagay ang sigurado, nang gabing iyon, sa gitna ng amoy alat ng dagat at anino ng bodega, isinumpa ni Jojo Reyes na ipagpapatuloy niya ang investigasyon na ito. Kahit nabuhay niya ang kapalit. Ang gabi sa Navotas ay dahan-dahang tumutulo na parang sugat na hindi gumagaling. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalsada, naglakad si Jojo Reyes ng walang direksyon. Dala ng hangin mula sa dagat ang amoy alat at lansa na nagpapaduwal sa kanya. Sa kanyang kamay, mahigpit pa ring hawak ang flash drive, ang tanging buhay na ebidensya na ang lahat ng naranasan niya ay hindi isang guni-guni. Kakaligtas niya lang mula sa bodega 17, kung saan siya pinagtaksila ni Captain Cruz. Hindi niya alam kung buhay pa si Cruz pagkatapos ng mga putok kagabi. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pulis na dati niyang pinagkakatiwalaan ay bahagi na ng isang mas malaking kadiliman. Tumingin si Jojo sa dagat. Dahan-dahang humahampas ang mga alon sa ilalim ng pier. Sa pagitan ng mga poste, nakita niya ang isang malabong anino ng isang taong nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Mataas ang katawan, nakasuot ng madilim na jacket. Inayos ni Jojo ang kanyang tindig, nag-iingat. Ngunit ang anino ay tinitigan lang siya ng ilang segundo bago nawala sa kadiliman ng pamilihan. Huminga ng malalim si Jojo. Alam niya kung saan pupunta. Ang nag-iisang tao na maaaring magpaliwanag ng lahat ng ito ay si Mang Cardo, ang misteryosong tindero ng karne. Tahimik na ang pamilihan nang bumalik si Jojo. Patay na ang mga ilaw ng mga pwesto. Tanging ilang liwanag na lang mula sa isang kapihan sa dulo ng kalsada ang natitira. Ang pwesto ni Cardo ay nakasara pa rin ng itim na kortina tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, may isang madilim na liwanag mula sa loob. Dahan-dahang lumakad si Jojo at kumatok sa kahoy na pinto sa gilid ng pwesto. Mang Cardo, si Jojo po to. Walang sagot. Muli siyang kumatok ng mas malakas. Sa wakas, isang mabigat na boses ang narinig mula sa loob. Pumasok ka. Pero huwag kang maingay. Binuksan ni Jojo ang kortina at pumasok. Ang silid ay makipot, puno ng amoy lansa at ugong ng mga cooler. Sa gitna ng silid, nakaupo si Mang Cardo sa isang kahoy na upuan, nakatitig sa isang piraso ng karne na hindi pa nalilinis. Mukha siyang pagod, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Hindi ka na dapat bumalik dito, mahinang sabi ni Cardo. Wala na po akong ibang mapupuntahan, Mang. Lahat sila, trinaidor ako. Nawawala si Liana. Tinutukan ako ng baril ni Captain Cruz. Kailangan ko ng mga sagot. Matagal na nahimik si Mang Cardo. Tinitigan niya si Jojo ng malalim, saka mahinang nagsalita. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, dapat handa kang pasanin ang bigat nito. Tumango si Jojo. Nawala na sa akin ang lahat. Ngayon, kailangan ko lang malaman kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Tumayo si Mang Cardo at naglakad patungo sa isang cooler sa sulok ng silid. Binuksan niya ang metal na pinto nito. Sa loob, nakita ni Jojo ang dose-dosenang plastic bag na may mga label ng numero at letra. Ang ilan sa mga ito ay mukhang bago pa, may hamog pa ng dugo. Ano po to? Mga pangalan, walang emosyong sagot ni Cardo. Lahat sila mga opisyal, negosyante, mga taong matagal nang nanloloko sa bayan. Kilala ko ang karamihan sa kanila. Nangingilabot na tinitigan siya ni Jojo. Bakit niya sila itinatago ng ganito? Tinitigan siya ni Cardo ng matalim. Sa tingin mo babaliw ako? Hindi. Pinuputol ko lang ang mga katawan ng mga taong habang buhay ay pinuputol ang katarungan mula sa bansang ito. Isinara niya ang cooler ng malakas,
lumikha ng isang matunog na kalampag. Dati akong forensic officer ng pulisya. Alam ko ang lahat ng ulat ng kamatayan na minanipula. Alam ko kung sino ang bumaril, sino ang sinuhulan, sino ang isinakripisyo. Pero nang magsalita ako, pinatay ang pamilya ko. Ang asawa ko, ang anak ko. Lahat sila. Nagsimulang manginig ang boses ni Cardo, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Mula noon, tumigil na akong maging tao. Nagsimula akong maging berdugo. Hinanap ko sila isa-isa. Pinuputol ko ang kanilang mga katawan at ibinebenta ko sa mga kasamahan din nila. Natigilan si Jojo. Tila huminto ang pag-ikot ng malamig na hangin sa silid. Ibinenta niyo ang karne nila sa ibang mga opisyal. Akala nila ito ay exotic meat, pambihirang karne mula sa ibang bansa. Kinakain nila ito ng may pagmamalaki, pero hindi nila alam na ang ninunguya nila ay ang kanilang mga kasabwat. Ipinikit ni Jojo ang kanyang mga mata sa pagitan ng pandidiri at pangingilabot. Kung ganon, bakit sila patuloy na bumibili? Bakit hindi sila nagduda? Bahagyang tumawa si Cardo, isang tawang mapait. Dahil sa kasakiman, iho. Ang konsensya ay nagpapaadik sa kanilang mga dila. Akala nila kinakain nila ang katapangan, kapangyarihan, lakas. Pero ang totoo, nilulunok nila ang kanilang mga sarili. Matagal na tinitigan ni Jojo si Cardo, saka mahinang nagsalita, pero mang, mali po ito. Paano man tingnan pagpatay po ito? Tinitigan siya ni Cardo pabalik. Nagsasalita ka ng batas? Ang batas na kontrolado nila? Gusto mong malaman kung sino ang pumirma sa death certificate ng anak ko? Si Captain Cruz. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Jojo. Si Cruz? Bahagi siya nila. Hindi ko siya magalaw dahil nasa loob pa siya ng sistema. Pero alam ko, darating din ang araw niya. Hinawakan ni Jojo ang kanyang bag ng mahigpit. May ebidensya po ako, Mang. Lahat ng transaksyon, lahat ng data. Pero hindi ko alam kung saan ito dadalhin. Kung ibibigay ko sa pulis, siguradong mawawala. Lumakad si Cardo sa mesa, kinuha ang isang matalim na kutsilyo na nangingitim na sa kalawang. Kung ganon, itago mo. Huwag mong ibigay kahit kanino. Maghintay ka ng tamang panahon. Biglang may narinig na mga yabag mula sa labas. Dalawang anino ang lumitaw sa likod ng kurtina. Mabilis na pinatay ni Cardo ang pangunahing ilaw. Mas mabilis silang dumating kaysa sa inaasahan ko, bulong niya. Magtago ka sa ilalim ng cooler. Sumunod si Jojo. Pumasok siya sa ilalim ng metal na mesa, pinipigilan ang hininga. Mula sa isang maliit na siwang, nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na pumasok, may dalang mga baril. Nasaan si Cardo? Sigaw ng isa sa kanila. Tumayo si Cardo ng tuwid. Nandito ako. Bibili ba kayo ng karne o gusto niyong kayo na ang hiwain ko? Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Pinigilan ni Jojo ang sarili na sumigaw. Nakita niya si Cardo na bumagsak, ngunit nagawa pa nitong hiwain ang isa sa mga sumalakay gamit ang kanyang kutsilyo. Ang tunog ng isang bumagsak na katawan pagkatapos ay katahimikan. Ilang segundo lang, tanging mabibigat na hininga ang naririnig. Lumabas si Jojo mula sa pinagtataguan, tumakbo patungo kay Cardo. Mang! Mang Cardo! Tinitigan siya ni Cardo na may nanlalabong mga mata. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Makinig ka, Joe, paos niyang sabi. Sa drawer, may susi ng locker sa daungan, numero 12. Nandoon lahat ng data ko. Mga pangalan, ebidensya, video. Itago mo yan. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Hinawakan ni Jojo ang kanyang kamay. Tatapusin ko to, Mang. Pangako. Bahagyang humiti si Cardo, pagkatapos ay dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay, lumikha ng isang matinis na kalansing. Tinitigan ni Jojo ang matandang katawan na may basang mga mata. Sa likod ng amoy ng dugo at lansa, may isang napakalalim na kalungkutan. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang digmaang mas madilim. Sa labas, narinig ang papalapit na mga sirena. Agad na kinuha ni Jojo ang susi ng locker mula sa drawer at lumabas sa likurang pinto.
Nang lumingon siya muli, ang anino ni Cardo ay tila naroon pa rin sa kanyang isipan, isang taong nawala ng pagkatao para ipaglaban ang katarungan sa sarili niyang paraan. At sa hindi malamang dahilan, sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Jojo ang isang kakaibang bagay, hindi lang takot, kundi pag-unawa. Nagsimula nang lumiwanag ang langit. Tumakbo si Jojo patungo sa daungan, dala ang susi ng locker numero 12 na ngayon ay parang nag-aapoy sa kanyang palad. Alam niyang sa likod ng susing iyon ay nakatago ang katotohanang maaaring yumanig sa buong bansa. At marahil ang huling lihim tungkol kay Liana. Ang bukang liwayway sa daungan ng Navotas ay malungkot. Tila alam ng langit ang nangyari kagabi. Tinakpan ng hamog ng dagat ang tanawin at sa gitna ng mga nakatambak na container, ang mga yabag ni Jojo Reyes ay nagmamadali. Hawak niya ang isang maliit na metal na susi na may numerong T12, ang huling pamana mula kay Mang Cardo, ang tindero ng karne na namatay na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Huminto si Jovo sa isang hilera ng mga luma at kinakalawang na locker malapit sa bodega ng daungan. Ang hangin doon ay malamig at mamasa-masa, dumidikit sa balat na parang hininga ng multo. Isa-isa niyang sinuri ang mga numero hanggang sa matagpuan ang locker bilang 12 na nakatago sa pinakalikod na sulok. Umikot ang susi na may mahinang tunog. Bumukas ang metal na pinto at ang amoy ng lumang bakal na maihalong lansa ay sumalubong sa kanyang ilong. Sa loob, may dalawang bagay, isang lumang laptop na nakabalot sa itim na tela at isang makapal na brown na sobre na nakatali. Nanginginig ang mga kamay ni Jovo nang kunin niya ang mga ito. Umupo siya sa malamig na sahig, binuksan muna ang sobre. Ang laman nito ay nakakagulat, isang tumpok ng mga litrato, dokumento, at sulat kamay na tala ni Cardo. Sa isang litrato, makikita si Captain Cruz na naghahapunan sa isang marangyang silid kasama ang 4 na lalaking nakamamahaling Amerikana. Ang kanilang mesa ay puno ng mga inihaw na karne na maitim ang kulay. At sa sulok ng silid na iyon, nakita ni Jojo ang isang mukha na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Si Liana. Nakatayo siya sa likod ng mesa, nakasuot ng itim na damit na parang isang personal na katulong. Ang kanyang mga mata ay blanko, malamig, walang ekspresyon. Hindi. Imposible, halos hindi marinig na bulong ni Jojo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang laptop. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang folder na pinangalanang ang mga Diyos. Binuksan niya ang isang video sa loob nito. Malabo ang kuha, ngunit malinaw ang tunog ng tawanan. Isang malaking silid na parang isang basement hall na may madilim na ilaw. Sa gitna, isang mahabang mesa na puno ng pagkain at mamahaling inumin. 6 na lalaki ang nakaupo doon, lahat ay matataas na opisyal. Ilan sa mga mukha ay kilala ni Jojo mula sa telebisyon. Nagtatawanan sila, nagbibiruan, nagtatapikan sa balikat habang itinataas ang kanilang mga baso. Pagkatapos, isang lalaking may pilak na maskara ang tumayo sa dulo ng mesa. Mga kapatid, ngayong gabi, kakain tayo mula sa karne ng mga makasalanan. Sila na nagnakaw sa atin na nagtaksil sa samahang ito. Munting nagsigawan ang mga bisita, pagkatapos ay nagdala ang mga tagapagsilbi ng malalaking bandehado na puno ng mga piraso ng karne na masyadong kamukha ng sa tao. Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. Sa video, gumalaw ang kamera sa ibang sulok at nakita si Liana na nakatayo sa gilid ng silid. Langko ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay habang nagsasali ng alak. Pagkatapos, may ibinulong sa kanya ang isa sa mga lalaking naka-Amerikana at yumuko si Liana. Imposibleng kasama siya nila, paos ang boses ni Jojo. Huminto siya sandali, nakatitig sa kumikislap na screen. Sa sumunod na segundo, ipinakita ng video ang malapitang kuha sa mukha ng lalaking may pilak na maskara. Inalis nito ang maskara at sa likod nito ay ang mukha ni Captain Cruz. Isinara ni Jovo ang laptop ng malakas. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng napakabilis na parang masakit na. Demonyo ka, Cruz, bulong niya. Tumayo siya at mabilis na lumakad palabas ng bodega. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Buhay si Liana, ngunit sa hindi malamang dahilan, nasa panig na siya ng kalaban. Pinilit ba siya o nagtaksil na? Huminto ang mga hakbang ni Jojo nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa labas. Nagtago siya sa likod ng mga nakatambak na kahon.
Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng mga locker. 3 tao ang bumaba, pormal ang kasuotan. Ang isa sa kanila ay may dalang malaking folder. Kailangan nating kunin ang gamit sa locker 12 bago pa ito mahanap ng periodistang iyon, sabi ng isa sa kanila. Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa likurang pinto. Ngunit ilang hakbang pa lang, nasipa niya ang isang lata at lumikha ito ng malakas na tunog. Hoy! Sino yan? Walang pag-aalinlangan tumakbo si Jojo. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa mga pader ng daungan. Patuloy siyang tumakbo sa pagitan ng mga container. Humihingal siya. Tumama ang mga bala sa bakal na pader malapit sa kanya, lumilikha ng maliliit na kislap. Tumakbo siya hanggang sa paradahan ng mga truck, umakyat sa likod ng isang truck na bukas ang pinto. Sa loob, nagtago siya sa likod ng mga nakatambak na kahon ng isda. Ilang minuto lang, narinig ang mga yabag na papalapit, pagkatapos ay lumayo. Muling nanahimik. Naghintay si Jovo hanggang sa maging ligtas, saka lumabas ng truck at tumingin sa paligid. Mula sa malayo, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste, si Liana. Natigilan siya. Halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Tumingin si Liana sa kanyang direksyon na para bang alam niyang doon siya nagtatago. Ang kanyang tingin ay blanko, walang ngiti, ngunit may itinatago ang kanyang mga mata. Sakit o marahil isang babala. Iginagalaw niya ang kanyang mga labi ng dahan-dahan, walang tunog. Umalis ka. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa itim na kotse na naghihintay sa kanya. Umalis ang sasakyan, iniwan si Jojo na mag-isa sa kadilimang lalong lumalalim. Tinitigan ni Jojo ang direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Sa kanyang puso, libu-libong tanong ang naglalaro. Bakit nasa panig nila si Liana? Nagpapanggap ba siya tulad niya o tuluyan na siyang nagbago? Ngunit, isang bagay ang malinaw ngayon, ang video na iyon ang pinakamapanganib na ebidensyang umiral. Kung totoo ngang pinamumunuan ni Captain Cruz ang ritual ng pagkain ng laman ng tao, kasama ang mga opisyal, kailangang malaman ito ng mundo. Pero paano? Hindi mapagkakatiwalaan ang media, hindi maaasahan ang pulisya, kahit ang mga kaibigan ay maaaring maging kaaway. Tumingin si Jojo sa dagat na nagsisimulang magpakita ng pulang liwanag ng papalubog na araw. Doon sa dulo ng pier, ang tunog ng hangin ay nagdadala ng amoy ng bakal at asin. Na para bang nagpapaalala na sa syudad na ito, ang katarungan at kamatayan ay may parehong lasa, maalat at mapait. Nagpasya siya sa isang bagay. Bukas ng gabi, papasukin niya ang lugar kung saan kinunan ang video. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Liana. Kung siya ba ay biktima o bahagi ng mga demonyong iyon. May nag-aalab na determinasyon, nilisa ni Jojo ang daungan. Sa kadiliman, ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw na parang tunog ng orasan na nagbibilang pababa tungo sa katapusan ng lahat. At sa hindi malamang dahilan, sa likod ng malamig na hamog ng dagat, tila narinig niya ang boses ni Mang Cardo na bumubulong sa kanyang tainga, ang katarungan ay hindi kailanman bumababa mula sa langit, Joe. Minsan, kailangan itong katayin sa hapagkainan ng mga tao. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon, binabasa ang mga kalsada ng Maynila hanggang sa maging isang madilim na salamin na sumasalamin sa mga ilaw ng syudad. Nakaupo si Jojo Reyes sa loob ng isang walang laman na jeepney na huminto sa harap ng kanilang lumang bahay, ang bahay na iniwan ng kanyang ina sa isang lugar sa Navotas. Ilang taon na siyang hindi tumutuntong doon. Ngunit pagkatapos ng nakakakilabot na video, sinabi ng kanyang kutob, dito nagsisimula ang katotohanan. Ang bahay ay nakatayo sa dulo ng isang makipot na eskinita, napapaligiran ng luma at kinakalawang na bakal na bakod. Dati, puno ito ng tawanan, ngayon, tanging katahimikan at alikabok na lang ang natitira. Binuksan ni Jojo ang flashlight mula sa kanyang telepono, itinutok sa mga kupas na pader at mga lumang litrato na nakasabit pa rin. Sa isang litrato, nandoon ang kanyang ina, nakangiti kasama ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, si Captain Cruz. Imposible, bulong ni Jojo. Kilala ni nanay si Cruz? Matagal niyang tinitigan ang litrato, saka nakakita ng isang sulat sa ibaba ng frame, para kay Jojo at sa kanyang ina, mula sa isang matalik na kaibigan. Cruz.
Matalik na kaibigan o higit pa roon? Naglakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kwarto ng kanyang ina. Ang amoy ng naphthalene balls na may halong alikabok ay pumuno sa hangin. Sa loob ng kwarto, nakatayo pa rin ang isang malaking aparador na gawa sa kahoy. Binuksan ni Jojo ang mga drawer isa-isa hanggang sa makahanap siya ng isang maliit na kahon na nakabalot sa tela. Sa loob nito ay may ilang sulat, isang piraso ng litrato, at isang kakaibang pilak na susi. Isang sulat ang para kay Jojo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam na ng mundo ang ginawa ko. Maniwala ka, lahat ng nangyari ay may dahilan. Huwag kang magtiwala kay Cruz, kahit sabihin niyang poprotektahan ka niya. Ang sulat ay mula sa kanyang ina. Natahimik si Jojo, nararamdaman ang init sa kanyang dibdib dahil sa pinaghalong pananabik at takot. Binuksan niya ang isa pang sulat. Sa pagkakataong ito, para ito sa isang taong nagngangalang Liana Santos. Liana, alam mo ang katotohanan tungkol sa karne na yan. Huwag mong hayaang gawin nilang pain si Jojo. Kung hindi kita mailigtas, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa cooling room 7. Doon nagsimula ang lahat. Ang pangalang iyon ay nagpakaba kay Jojo. Paanong kilala ng kanyang ina si Liana? At ano ang ibig sabihin ng cooling room 7? Isang marahang langit-ngit ng pinto mula sa sala ang nagpatay kay Jojo ng flashlight. Nagtago siya sa likod ng aparador, pinipigilan ang hininga. Narinig ang mabibigat na yabag na papalapit. May pumasok sa bahay. Isang anino ng malaking katawan na may itim na coat ang dumaan sa pinto ng kwarto. Nakita ni Jojo ang silweta ng isang baril sa kamay nito. Nandito ka, Jojo. Ang boses ay mabigat. Pamilyar. Si Captain Cruz. Gusto ko lang makipag-usap. Huwag kang magtago na parang daga. Pinigil ni Jojo ang kanyang hininga. Alam niyang sa isang galaw niya, maaaring bumaril si Cruz nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng tensyon, marahang nag-vibrate ang telepono ni Jojo. Isang mensahe ang pumasok. Galing kay Liana. Huwag mong paniwalaan ang anumang sasabihin niya. Umalis ka na sa bahay na yan ngayon. Susunugin niya yan. Hindi na nag-isip si Jojo. Yumuko siya at lumabas sa bintana sa gilid. Habang tumatakbo siya sa gitna ng ulan, narinig niya ang boses ni Cruz mula sa loob ng bahay. Akala mo ba hindi ko alam na buhay ka pa, Jojo? Ang mundong ito ay binuo mula sa laman at dugo ng ating mga pamilya. Sa sumunod na segundo, isang malaking pagsabog ang yumanig sa gabi. Ang apoy ay umabot sa langit, tinupok ang bahay ng kanyang pagkabata. Natumba siya sa kalsada, nakatingin sa nasusunog na bahay, kasama ang mga huling alaala ng kanyang ina. Ilang oras makalipas, nagtago si Jojo sa isang murang inn sa Muara. Basang-basa ang kanyang katawan at nanginginig, ngunit mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Ang sulat ng kanyang ina, ang pangalan ni Liana, ang cooling room 7, lahat ay konektado. Binuksan niya ang lumang laptop ni Cardo na dala pa rin niya. Pagkatapos subukan ang ilang password, natagpuan niya ang isang nakatagong folder na pinangalanang isariwang supply. Sa loob nito ay may daan-daang file, data ng delivery at talaan ng stock mula sa Navotas Fishport. Ngunit ang mga label ay halos magpasuka kay Jojo. Code, pula. Status, benta. Pinagmulan, Mercy Hospital, Morgue. Destinasyon, Ria Bahari Restaurant. Consumer, let's say. Ang letrang KAC ay malinaw na tumutukoy kay Delphine Cruz at ang Mercy Hospital. Ang lugar kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang nurse. Kaya pala, nagnanakaw sila ng mga organo at laman mula sa mga bangkay at ibinebenta sa pamilihan ng isda, bulong ni Jojo. At si Cruz ang namumuno sa lahat. Ngunit may isa pang bagay na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Sa ilalim ng data, nakasulat, pangunahing donor, Liana Santos, voluntaryo. Matagal na tinitigan ni Jovo ang screen, hindi makapaniwala. Bahagi ba si Liana sa kanila o pinilit lang siya? Bakit lumitaw ang kanyang pangalan bilang pangunahing donor? Sakto sa pagkalito ng kanyang isipan, 3 beses kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Jojo, ako to. Ang boses ay malambing ngunit tumatago sa buto. Ang boses na kilala niya. Si Liana.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo ang dalaga sa harap, basang-basa sa ulan. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Walang salita, isinara ni Liana ang pinto at niyakap siya. Buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Anong ibig sabihin ng lahat ng to, Liana? Bakit nasa listahan ang pangalan mo? Matigas na tanong ni Jojo. Huminga ng malalim si Liana. Dahil isa ako sa kanila, Jo. Pero hindi dahil gusto ko. Pumasok ako sa loob para sirain sila mula sa loob. Alam ni Cardo, alam ng nanay mo. Pero namatay sila bago pa man mapigilan si Cruz. Ngayon, tayong dalawa na lang ang natitira. Tinitigan siya ni Jojo, kalahating naniniwala. At ang cooling room 7. Ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng katawan. Kasama ang nanay mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jojo na parang kidlat. Umatras siya, tinitigan ang mukha ni Liana na may takot na hindi maitago. Hindi namatay ang nanay mo dahil sa sakit, Jo. Pinatay siya. Ginawa siyang unang handog ni Cruz para sa ritual ng mga Diyos. Sa labas, kumidlat sa itim na langit. Napaupo si Jojo habang tinitigan siya ni Liana na may awa. Kailangan nating puntahan ang cooling room 7 ngayong gabi bago nila ilipat ang lahat ng bangkay. Doon, malalaman mo ang lahat. Ipinikit ni Jojo ang kanyang mga mata, pinipigilan ang sakit na tumatagos ng mas malalim kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ngayon alam na niya na hindi lang ito isang kasong kriminal. Ito ay isang digmaan ng pamilya kung saan ang sarili niyang dugo ay naging bahagi ng kasalanang kanyang inilalantad. Dahan-dahan siyang tumayo, tinitigan si Liana na may mga matang puno na ngayon ng nag-aalab na paghihiganti. Sige, pupunta tayo doon. At ngayong gabi, pagsisisihin ko ang lahat ng demonyong iyan na isinilang sila sa mundo. Nilamon ng gabi ang daungan ng Navota sa isang nakakakilabot na katahimikan. Binalot ng maalat na hamog ang pier, habang ang mga ilaw mula sa mga bodega ay kumikislap na parang mga mata ng demonyong nagmamasid mula sa malayo. Nakatayo sina Jojo Reyes at Liana Santos sa likod ng mga nakatambak na container, nakatingin sa isang malaking gusali na may kupas na sulat, Cooling Warehouse No. 7, Restricted Access. Ang hangin sa paligid nila ay napakalamig, na para bang ang dagat mismo ay pinipigilan ang hininga, naghihintay sa susunod na trahedya. Hawak ni Liana ang isang maliit na baril, habang si Jojo naman ay may dalang body camera na minodipika niya mula sa kanyang lumang gamit sa pagbabalita. Pagpasok natin, huwag kang gagawa ng ingay, bulong ni Liana. Mahigpit ang seguridad dito. Itinuturing nilang sagrado ang lugar na to. Sagrado? Halos matawa si Jojo. Pinag-uusapan mo ang isang silid kung saan nila itinatago ang laman ng tao. Seryoso siyang tinitigan ni Liana. Hindi mo pa alam, Jo. Naniniwala ang mga opisyal na iyon na ang pagkain sa laman ng mga taong tinalo nila ay nagdaragdag sa kanilang kapangyarihan. Sa loob, tinatawag nila itong ang hapunang paraiso. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo sa mga balahibo ni Jojo. Tumango siya at nagsimula silang gumalaw ng dahan-dahan patungo sa gilid na pinto ng bodega. Naglabas si Liana ng isang magnetic card mula sa kanyang jacket. Kay Cardo to dati. Dinala niya ako rito isang beses bago magbago ang lahat. Bumukas ang pinto na may mahinang tunog. Ngunit ang lamig na lumabas mula sa loob ay tila nagpayelo sa mga buto ni Jojo. Ang hangin sa loob ng silid ay matalim, amoy bakal at kamatayan. Ang mga puting ilaw na neon ay marahang kumikislap, nagbibigay liwanag sa mga hilera ng malalaking cooler na may kaibang mga label, Specimen Class T, Ulo ng Estado, Class E, Kriminal, at ang huli, Class F, hindi nakilala. Napalunok si Jovo. Diyos ko, hindi ito bodega. Ito ay isang katayan ng tao. Lumingon-lingon si Liana. Humihingal siya. Alam ko ang silid na to, pero hindi ito ganito kalaki dati. Dinagdagan nila. Naglakad sila sa isang nagielong pasilyo. Mula sa likod ng malabong salamin ng mga pinto, nakikita ni Jojo ang mga piraso ng katawan na maayos na nakalagay sa mga metal na lalagyan. Lahat ay mailabel, petsa at code. Walang pangalan, tanging mga letra at numero, maliban sa isa. Sa pinakadulong estante, malinaw na nakasulat sa pulang tinta, F. Reyes.
Natigilan si Jojo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang salamin na pinto. Sa loob, may isang transparent na body bag na naglalaman ng katawan ng isang babae na ang mukha ay asul na dahil sa pagkayelo. Ngunit kahit nagyelo, kilala ni Jojo ang mukha na iyon. Ang kanyang ina. Nanay, basag ang kanyang boses, halos hindi lumabas. Napaluhod siya, hinawakan ang kamay ng bangkay na matigas na parang bato. Tumulo ang kanyang mga luha, humalo sa malamig na hamog sa sahig. Ginawa nila siyang eksperimento. Yumuko si Liana, tinitigan siya ng may pighati. Sabi ni Cardo, alam ng nanay mo ang sikreto nila. Nagtatrabaho siya sa ospital na nagsusupply ng mga bangkay dito. Nang tumanggi siyang sumali, ipinag-utos ni Cruz ang pagkawala niya. Ang pangalang iyon, Cruz, ay agad na nagpakulo sa dugo ni Jojo. Papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay, sabi niya. Isang tunog ng mga sapatos ang umalingaw mula sa malayo. Agad na pinatay ni Liana ang flashlight, hinila si Jojo para magtago sa likod ng isang malaking container ng yelo. Mula sa isang maliit na siwang, nakita nila ang isang grupo ng mga lalaking pumasok, nakaitim na uniforme na may maliit na emblem sa dibdib na may nakasulat na Internal Division. Sa gitna nila, naglalakad si Captain Cruz. Tumayo si Cruz sa gitna ng silid, humihigit ng sigarilyo habang may malamig na ngiti. Siguraduhin niyong maililipat ang lahat ng bangkay bago mag-umaga. Darating ang presidente bukas ng gabi. Ayaw nating maistorbo ang hapunan dahil sa mabahong amoy. Pinigilan ni Jojo ang kanyang galit. Ang boses ni Cruz ay pareho pa rin tulad ng dati, kalmado, may otoridad, ngunit nakalalason. Tinitigan ni Liana si Jojo, nagbibigay ng senyas na magtimpi. Ngunit nang lumapit si Cruz sa body bag ng kanyang ina, hindi na napigilan ni Jojo ang sarili. Lumabas siya mula sa pinagtataguan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Subukan mong hawakan siya, Cruz. At sisiguraduhin kong ngayong gabi ang katapusan mo. Dahan-dahang lumingon si Cruz. Nagulat ang kanyang mukha, pagkatapos ay bahagyang umiti. Jose Reyes. Matigas nga ang dugo mo, tulad ng nanay mo. Sayang at pinili niya ang maling landas, pero kahit papaano, naging kapaki-pakinabang ang bangkay niya para sa bansa. Bansa, sigaw ni Jojo, pinipigilan ang emosyon. Ninakaw mo ang mga katawan ng mga patay at ginawa mong pagkain para sa mga bulok na opisyal. Tapos tatawagin mong serbisyo. Tinitigan siya ni Cruz ng may malamig na mga mata. Sa tingin mo ba korupsyon ang pinakamalaking krimen sa bansang ito? Hindi. Ang kahinaan ng tao ang tunay na kasalanan. Lumikha lang kami ng bagong paraan para mabuhay, kainin ang malakas at alisin ang mahina. Tumayo si Liana sa tabi ni Jojo, tinutukan si Cruz ng baril. Tigilan mo na ang pilosopiya mo, Cruz. Malalaman ng mundo ang lahat. Nasa amin ang ebidensya. Bahagyang tumawa si Cruz. Ebidensya? Sa tingin mo ba may naitago si Cardo? Lahat ay nabura na, Liana. Isa ka lang papet. At ikaw, Jojo, itinutok niya ang baril sa dibdib ni Jojo. Isa ka lang tagapagmana ng isang pamilya ng mga taksil. Isang putok ang umalingaw sa buong silid. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Jojo. Tumalon si Liana sa harap niya at ang bala ay tumago sa kanyang balikat. Liana, sigaw ni Jojo, sinasalo ang katawan ng dalaga na bumagsak sa malamig na sahig. Maikling tumawa si Cruz at lumabas habang nagbibigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Hayaan silang mabuhay ngayong gabi. Gusto kong makita mismo ni Jojo kung paano kakalimutan ng mundo ang bangkay ng nanay niya sa pangalawang pagkakataon. Sumara ang bakal na pinto, iniwan sila sa gitna ng nagielong temperatura. Niyakap ni Jojo si Liana na nagsisimula ng mawalan ng malay. Kumapit ka, huwag ka munang mamatay, bulong niya. Mahinang bumulong si Liana. Ang kamera sa jacket mo. Buksan mo. Ipadala mo sa lahat ng media. Huwag mo silang hayaang manalo. Tinitigan siya ni Jojo sa kabinuksan ang kanyang body camera. Itinutok niya ito sa paligid ng silid, sa bawat bangkay, bawat label, bawat ebidensya ng krimen. Nirecord ng kamera ang lahat, at sa pamamagitan ng koneksyon na iniwan ni Cardo sa laptop, automatikong ipinadala ang recording sa isang open server.
Sa labas, nagsimulang marinig ang mga sirena. Alam na nila. Alam na ni Cruz. Naririnig mo, Liana? Makikita ng mundo ang katotohanan. Ipinapangako ko, hindi masasayang ang dugo ng nanay ko at ang dugo mo. Pagsapit ng umaga, hindi kayang tumagos ng sikat ng araw sa lamig ng cooling warehouse pito. Nakatayo si Jojo sa gitna ng silid, tinitigan ang katawan ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Dahan-dahan niyang isinara ang body bag, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Ngayon, alam niyang ang katarungan ay hindi tungkol sa tama o mali. Ang katarungan ay ang katapangan na harapin ang kasamaan at magpatuloy pa rin. Dinampot niya ang baril ni Cruz na nahulog, tinitigan ito ng malalim at bumulong, ngayon, ikaw naman, Cruz. Paparamdam ko sa'yo ang lamig ng silid na ito. Ang langit sa Navotas ng madaling araw ay kulay abo, na para bang ang dagat mismo ay nagtitimpi ng galit. Mula sa malayo, ang mga silweta ng mga barko ay parang mga natutulog na higante na naghihintay na gisingin. Sa gitna ng hamog at nanunuot na amoy alat, dahan-dahang naglakad si Jojo Reyes sa kahabaan ng pier. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa dugo at yelo mula sa cooling room. Sa kanyang balikat, si Liana Santos ay nakahandusay, nang hihina dahil sa sugat sa balikat na patuloy na dumudugo. Kaunti na lang, Liana, kumapit ka. Kailangan nating makaalis dito, mahinang bulong ni Jojo. Bahagyang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata, humihingal. Siguradong hinahabol na nila tayo. Hayaan mo sila, mahina ngunit matalim na sagot ni Jojo. Ngayong gabi, hindi tayo ang tatakbo, kundi sila. Ibinaba niya ang katawan ni Liana sa likod ng isang lumang container at tinakpan ito ng kanyang jacket. Pagkatapos, kinuha ni Jovo ang itim na bag ni Cardo, ang bag na matagal na niyang itinatago nang hindi alam ang laman. Sa loob nito, may isang maliit na pampasabog, isang mapa ng daungan, at isang sulat kamay ni Cardo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay patay na ako. Darao si Cruz ng hapunang paraiso sa pangunahing bodega malapit sa pier. Wasakin mo ang lahat, huwag kang magtira kahit isa. Tumingin si Jojo sa dagat na umuugong. Alam niyang hindi na ito tungkol sa pamamahayag, balita o katanyagan. Ito ay isang digmaan. At ang tanging paraan para pigilan ang kasamaang iyon ay sunugin ito kasama ang mga may sala. Pagsapit ng hating gabi, ang daungan ng Navotas ay naging isang madilim na lugar ng pagdiriwang. Sa loob ng isang malaking bodega, ang mga opisyal na naka-Amerikana at mayayamang negosyante ay nakatayo sa paligid ng isang mahabang mesa na may pulang tela. Sa gitna, nakahain ang mga inihaw na karne na may madilim na pulang kulay. Tumayo si Cruz sa dulo ng mesa, mayabang na nakangiti habang itinataas ang isang baso ng alak. Mga kapatid, malakas na sabi ni Cruz, ngayong gabi, kinakain natin ang kapangyarihan, hindi lang pagkain. Kinakain natin sila na humadlang sa atin. Kinakain natin ang takot ng bayan para wala nang makapagpabagsak sa atin. Pumalakpak ang mga bisita habang ang amoy ng sinusunog na karne ay pumuno sa hangin. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na sa itaas ng kisam ng bodega, si Jojo ay nakayuko sa pagitan ng mga bakal na beam, hawak ang isang maliit na detonator na konektado sa ilang drum ng gasolina. Tumingin siya sa ibaba, sa mga mukhang dati niyang nakikita lang sa telebisyon. Mga ministro, general, negosyante, at maging isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Lahat ay nagtatawanan, lahat ay nagagalak sa pista. Gusto niyong maging Diyos, mahinang bulong ni Jojo. Sige, gagawin ko kayong abo sa harap ng dagat. Ngunit bago pa man niya pindutin ang pindutan, may narinig siyang mahinang tunog sa maliit na radyo sa kanyang bulsa. Boses ni Liana. Jojo, mag-ingat ka. Alam ni Cruz ang plano mo. Nagulat si Jojo at sa sandaling iyon, isang spotlight ang umilaw mula sa kaliwang bahagi ng bodega. Hulihin siya, sigaw ni Cruz. Sunod-sunod na putok ang umalinggaw-ngaw. Tumagos ang mga bala sa kahoy at bakal sa paligid niya. Tumakbo si Jovo sa ibabaw ng mga bakal, tumalon pababa habang pinuputukan pabalik gamit ang baril ni Cruz na kinuha niya sa cooling room. Nabasag ang mga salamin. Tumumba ang mga mesa. Sumigaw sa takot ang mga opisyal. Akala mo makakatakas ka, Jojo, sigaw ni Cruz mula sa ibaba. Sinusundan mo lang ang yapak ng tatay mo. Isang taksil na hindi alam ang kanyang lugar.
Ang salitang itatay ay nagpatigil kay Jojo. Tinitigan niya si Cruz mula sa kabilang panig ng silid. Humihingal siya. Anong ibig mong sabihin? Tatay ko. Tumawa si Cruz. Ang tawa niya ay parang basag na salamin. Akala mo ba nanay mo lang ang pinatay ko? Bahagi rin ng proyektong ito ang tatay mo. Siya ang unang siyentipiko na nagdisenyo ng proseso para mapreserba ang laman ng tao na magmukhang karne ng baka. Pero sinubukan niyang itigil ang proyekto at tinulungan siya ng nanay mo na tumakas. Nabigo sila at ako ang nagpataw ng parusa. Natahimik si Jojo. Tila huminto ang mundo sa paligid niya. Lahat ng galit, pandidiri at pighati na kanyang tiniis ay sumabog. Itinutok niya ang baril na may nanginginig na mga kamay. Pinatay mo ang pamilya ko at ngayon gusto mong maging Diyos? Hindi, Cruz. Isa ka lang bulok na taong takot sa impyerno. Anong pinagkaiba mo sa akin, Jojo? Papatay ka rin, sigaw ni Cruz, itinutok din ang baril. Halos sabay na pumutok ang mga baril. Tumagos ang bala ni Jojo sa balikat ni Cruz, ngunit nagawang barili ni Cruz ang detonator sa kamay ni Jojo. Bahagya itong sumabog, nagdulot ng mga kislap na gumapang sa mga drum ng gasolina. Isang maliit na pagsabog ang yumanig sa bodega, nagpatay sa mga ilaw at nagpasimula ng apoy sa mga dingding. Nagtakbuhan ang mga bisita, sumisigaw habang mabilis na kumakalat ang apoy. Dahan-dahang lumakad si Jojo palapit kay Cruz na nakahando sa isasahig. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Sa tingin mo ba lilinisin ng apoy na ito ang mga kasalanan? Bulong ni Cruz na maihalong tawa. Hindi, Jojo. Inililipat lang ng apoy ang kasalanan sa susunod na tao. Marahil sa'yo. Malamig siyang tinitigan ni Jojo. Hindi ako naghahanap ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman ng mundo ang ginawa ninyo. Muli niyang binuksan ang body camera sa kanyang dibdib, itinutok sa mukha ni Cruz na nag-aagaw buhay sa gitna ng apoy. Tingnan ninyo ito, may ngila. Ito ang mukha ng demonyong tinatawag ninyong pinuno. Tinitigan siya ni Cruz sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pula dahil sa refleksyon ng apoy. Magsisisi ka, Jojo. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Sumabog ang mga bakal na pader at ang apoy ay umabot sa langit. Nyanig ng tunog ng pagkawasak ang dagat ng Navotas. Ilang oras makalipas, dumating ang mga sirena ng pulis at bombero. Ipinakita ng pambansang media ang video na otomatikong na-upload mula sa bodycam ni Jojo. Nayanig ang buong bansa. Lumitaw sa screen ang mga malalaking pangalan, lahat ng dumalo sa hapunan. Ngunit hindi natagpuan si Jojo Reyes. Ang natira lang ay si Liana, natagpuang walang malay sa pier na may mga paso sa braso. Hawak niya ang isang bagay, ang sunog na bodycam ni Jojo. Sa loob nito, may isang huling voice message. Kung gusto ng mundo na malaman ang katotohanan, hayaan ninyong ang dagat ang maging saksi. Dahil ang dugo ng mabubuting tao ay laging nahuhulog sa tubig, at ang tubig ay hindi kailanman nagsisinungaling. Nang gabing iyon, nag-aalab pa rin ang apoy sa gilid ng dagat. Hindi na natagpuan si Jojo. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang saksi ang nakakita ng isang lalaking naglalakad patungo sa dagat, may dalang itim na bag at nakatingin sa nag-aapoy na pulang langit. Walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay. Ngunit, isang bagay ang sigurado, hindi na magiging pareho ang Navotas. At sa gitna ng nanunuot na amoy alat ng dagat, mayroon pa ring malabong amoy ng sunog na laman ng tao, ang piping saksi ng gabing tuluyang nasunog ang mga Diyos. 3 linggo na ang lumipas mula nang maging abo ang bodega sa daungan ng Navotas. Ang balita tungkol sa nakakakilabot na pagdiriwang, ang hapunang paraiso, ay yumanig sa buong bansa. Ang video ni Jojo Reyes ay kumalat sa telebisyon, social media, at mga forum sa buong mundo. Pinag-usapan ito ng lahat. Ang ilan ay tinawag siyang bayani, ang iba naman ay mamamatay tao. Ngunit sa gitna ng ingay ng opinyon at politika, isang bagay ang nanatiling misteryo, nasaan si Jovo ngayon? Sa isang maliit na ospital sa tabi ng dagat, nakaupo si Liana Santos sa isang wheelchair, nakatingin sa bukas na bintana. Ang maalat na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Nagsisimula nang gumaling ang sugat sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi pa. Sa kanyang kandungan ay nakalagay ang isang sunog na kwadernong balat,
pamana ni Jojo. Gabi-gabi, binubuksan niya ito, umaasang makahanap ng isang nakatagong mensahe. Ngunit, ang huling pahina ay laging humihinto sa isang pangungusap, kung mawala ako, huwag mo akong hanapin sa dugo. Hanapin mo ako sa dagat dahil doon nakatago ang lahat ng lihim. Isang hapon, dumating ang dalawang lalaking nakaitim sa ospital, mga miyembro ng isang espesyal na unit ng Kinausap nila si Liana na may tensyon sa kanilang mga mukha. Emma Santos, may natagpuan kami sa ilalim ng dagat sa Navotas, sabi ng isa sa kanila, ipinapakita ang isang litrato mula sa isang underwater camera. Sa litrato, makikita ang isang kinakalawang na container na kalahating nakalubog sa putik, may logo ng isang kumpanyang logistic na Icaria Nusantara, isang pangalang madalas banggitin ni Mang Cardo. Malapit sa container, may isang kumikinang na metal na bagay na kamukha ng isang body camera. Natigilan si Liana. Jojo, bulong niya. Pumunta talaga siya sa dagat. Walang pag-aalinlangan, humiling si Liana na sumama sa pagsisid. Tumanggi ang mga pulis sa una, ngunit pumayag din sa huli na may mahigpit na kondisyon. Nang araw na iyon, isang barkong pangsisid ang naglayag patungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang bodega. Tahimik ang dagat, ngunit ang ilalim nito ay madilim, na para bang may itinatagong ayaw ng ilantad. Sa lalim na 40 metro, tumagos ang liwanag ng flashlight sa kadiliman. Kasama ang mga diver, dahan-dahang bumaba si Liana. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga piraso ng metal, mga natunaw na drum, at mga buto na kinain na ng mga korales. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na itim na kahon na nakatali sa isang lumang bakal gamit ang isang alambre. Nang iangat nila ito, lumabas na ito ay isang underwater video and audio recorder. Sa likod nito, may mga gasgas na sulat kamay ni Jojo Reyes. Nang gabi ring iyon, sa isang silid ng investigasyon, binuksan ni Liana at ng mga opisyal ang aparato. Inabot ng ilang oras bago ito muling umandar. Nang sa wakas ay nagtagumpay, ipinakita ng screen ang huling video ni Jojo. Gumagalaw ang kamera, madilim ang paligid. Tanging ang liwanag mula sa apoy sa malayo at ang tunog ng mga alon ang maririnig. Ang pangalan ko ay Jose Reyes, paos ngunit kalmado ang boses ni Jojo. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling ninyo. Ang kanyang mukha ay may mga sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, na parang isang taong nakipagkasundo na sa kamatayan. Alam kong babaliktarin ng mundo ang lahat. Sasabihin nilang baliw ako, isang mamamatay tao, o isang taksil. Pero tinatapos ko lang ang trabaho ng aking ama. Tumingin siya sa kamera, saka itinaas ang isang maliit na USB na nakasabit sa kanyang liig. Sa loob nito, naroon ang lahat ng data ng Project Red Sea. Ebidensya na ang mga tao ay ginawang kalakal, mula sa madilim na pamilihan hanggang sa mga restoran ng mga opisyal, hanggang sa hapagkainan sa mga gusali ng gobyerno. Hahayaan kong itago ito ng dagat hanggang sa handa na ang sangkatauhan na tanggapin ang katotohanan. Lumingon si Jojo. Makikita ang malaking apoy mula sa direksyon ng bodega. Pagkatapos, gumalaw ang kamera at lalong lumakas ang tunog ng mga alon. Liana, kung naririnig mo to, huwag kang umiyak. Pinili ko ang dagat dahil dito nagsimula ang lahat. Dito, makakasama ko muli sina nanay at tatay. Bahagyang umiti si Jojo. At kung balang araw ay muling ibenta ng mundo ang tao, para sa kapangyarihan, hayaan ninyong lumitaw muli ang recording na ito. Dahil hindi mananahimik ang dagat. Huminto ang recording. Natahimik ang silid. Tinitigan ni Liana ang blankong screen. Dumaloy ang mga luha ng walang tunog. Yumuko ang pulis sa tabi niya. Maging sila na sanay na ay nahirapang pigilan ang kanilang damdamin. Kaya pala, alam niya ang lahat mula pa sa simula, bulong ni Liana. Alam niya, pero pinili pa rin niyang magsakripisyo. Ilang araw makalipas, inihayag ng gobyerno ang opisyal na resulta ng investigasyon. Mahigit 20 opisyal, negosyante, at miyembro ng militar ang sangkot sa network ng human trafficking. Ang mga malaking pangalan ay inaresto at ang kaso ng Key Project Red Sea ay naging bagong simbolo ng pagbangon ng batas sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi kailanman natagpuan ang bangkay ni Jojo Reyes. Isang gabi, bumalik si Liana sa lumang pier kung saan nagsimula ang lahat.
Marahang umihip ang hangin, nagdadala ng amoy alat. Naghagis siya ng mga bulaklak sa tubig, saka tumingin sa abot tanaw na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Nagtagumpay ka, Jojo, pero iniwan mo rin akong mag-isa. Sumagot ang mahinang hampas ng mga alon. Bigla, may isang bagay na lumutang sa ibabaw ng tubig. Isang piraso ng pilak na kwintas na may its. Nanginginig na dinampot ito ni Liana. Nang buksan niya ang maliit na takip nito, may isang nakarolyong papel sa loob na may sulat kamay ni Jojo. Ang katotohanan ay hindi mamamatay sa dagat, ngunit ang pag-ibig ay laging hahanap ng daan pa uwi. Umiti si Liana habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa dagat at sa isang saglit, sigurado siyang nakita niya ang anino ni Jojo na nakatayo sa malayo sa ibabaw ng tubig, nakatingin sa kanya bago ito lamunin ng hamog. Ilang buwan makalipas, isang dokumentaryo na pinamagatang Inavotas, Laman, Lansa, at Laoti ang inilabas, idinirek ni Liana Santos at inialay kay Jojo Reyes, ang mamamahayag na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa katotohanan. Nagtapos ang pelikula sa tunay na boses ni Jojo, mula sa kanyang bodycam. Maaari nilang sunugin ang aking katawan, ngunit hindi nila kayang sunugin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay palaging lulutang sa dagat. Ang tunog ng mga alon ay nagsara sa screen at sa ilalim ng mga kredito, isang maliit na pangungusap ang lumitaw, para sa mga naglakas loob na ilantad ang dilim, kahit alam nilang hindi maniniwala ang mundo. Naging itim ang screen. Ngunit mula sa malayo, patuloy na umuugong ang dagat, na para bang marami pa ring lihim na hindi pa nabubunyag. At sa gitna ng ugong na iyon, may maririnig na mahinang bulong na tanging maririnig lamang ng mga tunay na naniniwala, nandito pa rin ako, Liana.